Bilang resulta, sinusubukan ng iba pang dalawang prinsipe na patunayan ang kanilang kataasan sa lahat ng posibleng paraan. Siya ay galit na galit dahil ang paggamit ng artifact ay isang mahusay na paraan upang mapabuti ang kanyang posisyon, ngunit ngayon siya ay titingnan bilang isang pabaya na libertine na sinusubukang kunin ang piitan ng kaharian. Nagtaka si Balstock kung ano ang iniisip niya. At iniisip niya ang manghuhula na iyon. Napagtanto niya na pinag-uusapan niya ang tungkol kay Prinsipe Alfred Henchman, at pinagtibay niya at ipinagpalagay na ang kanyang pangalan ay Conrad at sinumpa siya. Masyadong naniwala si Gerald sa impormasyong ibinigay ng tinatawag na alyansa, bagamat kumpirmadong may sumpa dito. Naunawaan ng kanyang lalaki na hindi nila ipinakita ang pinakamahalagang resulta. Ngunit hindi pa alam ng prinsipe kung sinadya ba niya o hindi, at wala siyang magagawa. Hiniling ni Balstock sa prinsipe na huwag masyadong mag-alala tungkol dito dahil marami siyang karanasan sa larangan ng digmaan, kaya't haharapin niya ito ng maayos. Hindi makapaniwala ang prinsipe na ang politika ay mas komplikado kaysa sa pagligtas sa larangan ng digmaan. Lumipas man ang mga taon ay hindi pa rin siya sanay sa ganito. Samantala, ang artifact ng bida ay sumisipsip ng enerhiya mula sa bangkay ng halimaw, at nagtanong sila kung ito ay sapat na. Hindi ito sapat, ngunit gagana ito sa loob ng ilang panahon dahil naniningil lang ang mana nito ng hanggang 15% ng isang mahusay na lobo. Iniisip ni Memento kung may problema ba siya dito, bagamat wala siyang problema. Tinanong niya kung mauubusan ba siya ng mga kasanayan kung gagamitin niya ito ng 3 beses. Alam niyang hinahanap na siya ng mga ito mula nang kunin niya ang artifact, kaya ang problema ay kung saan siya maaaring tumira sa ngayon. Ngunit una sa lahat, kailangan niyang kunin ang kanyang mga gamit bago siya makapasok sa piitan. Habang nagtatago sa likod ng puno, sumilip siya sa entrance ng village, kung saan naka-duty ang 2 gwardya. Sigurado siyang mahuhuli siya kapag pumasok siya, at iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin. Natigilan siya nang makita niya ang damong Valerian, dahil ito ang dapat gawin para sa kanya. Kinuha niya ito, nagsindi ng apoy, at pagkatapos ay pinalaki ang epekto gamit ang Flanance powder. Bagaman ito ay limitado lamang sa mga tao, ito ay nagiging isang mahusay na pampatulog. Kaya't hinaranggan niya ang kanyang mga butas ng ilong at inilapit sa kanila. Naalerto ang mga gwardya sa biglaang paglitaw ng usok at lumingalinga sa paligid upang hanapin ang pinagmulan ng usok. Naramdaman nila ang kakaibang amoy na nagmumula rito, at hindi nagtagal ay bumagsak sila. Namangha si Memento na alam ng bida kung paano gamitin ang kanyang ulo. Siya ay gumagala dito at doon at naging isang makaranasang explorer. Napatulala siya nang makita ang kanyang wanted na poster na nakasabit doon, at siya ay namangha nang siya ay ginawa ng mga ito sa gustong tao at isinumpa sila. Galit na inalis niya ang poster, gumawa ng bola, at nais na turuan sila ng leksyon. Alam niya na siya ay nasa malaking problema at hindi makapaniwala na siya ay naging isang nais na tao sa isang gabi, dahil sila ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa kanyang inaakala. Hindi siya sigurado kung hanggang saan ito kumalat, ngunit imposibleng mamuhay ng normal sa nayon kung ito ay sa isang segundo. Nagdalawang isip siya tungkol dito. Hanggat magagamit niya ng maayos ang singsing na ito, kaya pa rin niya ang isang tiyak na antas. Dahil ang pinakatwirang paraan ay ang paglisan sa kaharian, hindi niya estilo ang masunurin at galit na hawakan ang posterin na iyon. Tinanong siya ni Memento kung gusto niyang maghiganti. Sigurado siyang gagawin ng sinuman, maliban kung ang isang tao ay isang artifact ng snowflake. Tumawa siya, dahil ngayon ay nagiging mas masaya, at pumayag na tulungan siya kung iyon ang dahilan. Ipinaalala niya sa kanya na maswerte siya dahil hindi siya matatalo basta tinutulungan siya nito. Nagtataka ang bida kung anong kalokohan ang ibinubulalas ng kanyang artifact ng 4 na kasanayan lamang ang kanyang magagamit.
Sinabi niya na ang sumpa na pagkain ay ang kakayahang alisin ang walang katapusang mga sumpa at pinagmumulan ng kasamaan, at nagtanong siya kung sa palagay niya ay mayroon siyang kakayahang ito ng walang dahilan. Ang kapangyarihan at kakayahan nito ay nakadepende sa kung gaano karaming mana ang maa-absorb niya, kaya dapat siyang makaramdam ng maliit tungkol sa ibig sabihin nito. Depende sa kung gaano siya sumisipsip, maaari siyang lumaki at maging mas malakas. Kung siya ay sumisipsip ng isang bagay na may maraming mana, siya ay magiging mas malaki. Ang bida ay nagtanong kung maaari niyang inumin ang artifact, at sinabi ni Memento na maaari siyang magpahiram ng lakas. Dapat niyang tulungan siyang tipunin ang mga artifact. Pagkatapos ang kanyang paghihiganti ay dadalhin kasama niya. Ang bida ay masigasig na nagtatanong kung ito ay totoo at kung ginawa niya ang kanyang sinabi sa kanya. Kaya niyang sirain si Gerald gamit ang sarili niyang mga kamay, pagtibay nito, at nagpasya siyang ipadama sa kanya kung ano ang pakiramdam ng Urakan ang kaaway mula sa itaas. Samantala, sa bar, tinanong ng lalaki si Dalton kung ang pinong katad ay ibinebenta kahit saan, ngunit ang presyo ay dapat naabot kaya. Nag-isip siya sandali at sumagot na dapat meron sa black market. Isinusumpa niya ang mga taong nagtangkang ibenta ito sa kanya sa labis na presyo, kahit na ang average ay nasa 500 na mga korona. Tinanong ni Dalton kung gusto niyang ipakilala siya sa isang pinong explorer at nagulat siya nang makita niya ang bagong listahan ng wanted. Ipinaalam sa kanya ng lalaki na mayroong ilang mga bago na maaari niyang isabit sa dingding o kung ano, ngunit nagulat siya nang makita niya ang larawan ni Stitch at iniisip kung ano ang kanyang ginagawa. Ipinakita ng lalaki sa gwardya ang isang plaque ng permiso, at inutusan siya ng gwardya na huwag itong mawala dahil kailangan niyang ipakita sa kanya itong kahoy na plaque tuwing nakipagdeal siya. Kapag nawala ito, maaaring kumpiskahin at hanapin ang ilan sa kanyang mga bagahe kapag umalis siya, at nagpasalamat siya sa kanyang pagsusumikap. Nakatingin sa kanila ang bida, at alam niya na sa 1 toneladang ganoon, palaging may backdoor habang ang magagandang bagay ay pumapasok sa black market. Nagtataka ito kung bakit gusto niyang pumunta sa bayan, dahil akala niya ay dumiretso siya sa piitan kapag narinig niya ito. Naisip niyang baka siya ay tanga, dahil hindi niya alam na ang paggamit ng escape scroll ay mahalaga kapag nakapasok sa piitan. Hindi naman siya madudurog kung magbarehan siya doon. Iniisip ni Memento kung iyon ba ang scroll na ginamit nila bago umalis sa piitan para makatakas. Pinagtibay at ipinaliwanag ng pangunahing tauhan na maginhawa na mayroong maraming mga supply, ngunit may panganib ng pang-aabuso, kaya ang deal ay nasa ilalim ng kontrol. Iniisip nila kung ano ang gagawin niya para makuha ito, ngunit tiniyak niya sa kanila na huwag mag-alala. Nang matagpuan niya ang pinto sa likod, kumatok siya sa pinto at sinabi na ang isda na kinakain ng mga duwende ay isang freshwater perch. Ang taong mula sa loob ay namangha, dahil iyon ay code mula 3 buwan na ang nakakaraan. Tinanong ng tao kung sino siya, at humingi siya ng tawad kay Dalton dahil wala masyadong pupuntahan doon, at nakilala niya na siya si Stitch. Masayang niyakap siya ni Dalton ng mahigpit na hindi na siya makahinga, dahil napakatagal. Na rin noong huli silang magmethedon. Inutusan niya itong kabisaduhin ang mga code dahil sa gagawin niya kung hindi siya ang nanonood sa kanya. Salamat sa kanya, ang kalaban ay nasiyahan na siya ay nakaligtas, at ito ay kagiat na hindi na siya makapag-isip ng ibang paraan. Ayos lang dito si Dalton, dahil alam niyang palaging dumadaan si Stitch sa front door dahil hindi maganda ang hitsura ng likod na pinto, at natutuwa siyang makilala siya. Dinala niya siya sa loob ng palengke at inalok siya ng welcome drink, ngunit nagpasya siyang uminom mamaya at humingi ng pahintulot na umupo. Naalala niyang gusto niya ng badge at tinanong niya kung ano iyon at kung kanino niya ito ninakaw. Kinuha niya ang lahat ng mga bagay mula sa kanyang maliit na bag at namangha ng mabilis na kumalat ang mga tsismis, na nagpapaliwanag na nasangkot siya kahit papaano.
Ngunit hindi iyon isang deal. Ipinakita niya ang kanyang mga item, na kinabibilangan ng klon na nagpapalakas ng enerhiya mula sa mahusay na lobo at dekalidad na katad, at iminungkahi na kunin ng mga tao ang mga ito bago maubos ang mga stock. Nagtipon ang lahat malapit sa kanyang mga gamit. Sa pagtingin sa kanila, nagtanong siya kay Dalton tungkol sa presyo ng scroll, na 600 korona kung nakuha niya ito. Mula roon, nagpasya siyang humiram ng pera mula sa kanya, alam na kung patuloy siyang magbebenta ng mga bagay na tulad nito, aabutin siya ng 1 taon upang mabili ang mga bagay na kailangan niya. Tumanggi si Dalton, kaya napaiyak siya, pumayag, at tinanong kung magkano ang gusto niyang pera. Kailangan niya ng kahit sapat na pera para makabili ng 4 na balumbon at nangakong babayaran siya sa loob ng 2 araw. Walang bagay na hindi niya may pahiram sa kanya, ngunit gusto niyang pakinggan kung ano ang unang sasabihin ng bida at kung ano ang kanyang ninakaw na naglagay sa kanyang posisyon ngayon. Ipinapalagay niya na kung ito ay nasa 400 na mga korona, maaari niyang bayaran ito at ilabas ang pinaghahanap na abiso. Ngumisi ang bida at sinabing masama ang ugali ng immature na anak ng Panginoong Probinsyano. Kaya sinubukan niyang ituro ang leksyon. Pero kahit ganoon, sa tingin niya ay madali niyang isuko ang pride niya. Pinagtawanan siya ni Dalton, dahil mukhang hindi matalinong buuin ang kanyang pagpapahalaga sa sarili sa ganoong kalaking pera. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa taong alam ang tungkol sa mga scroll at maaaring makuha ang mga ito sa murang halaga, at tinanong niya kung may kailangan pa siya. Kung gusto niyang makakuha ng bagong set ng kagamitan, maaari niyang tanungin si Clyde, tinutukoy ang lalaking natutulog sa likod, at ilagay ang bayad sa ilalim ng kanyang pangalan. Pinuntahan ng bida ang lalaking iyon, hiniling kay Dalton na ikuha siya ng makakain, at hinampas ang mesa para magising siya. Siya ang parehong matandang lalaki na nakita niya sa pasukan. Siya ay galit na galit sa kanya, dahil gusto niyang makipag-away sa kanya sa pamamagitan ng pag-istorbo sa kanyang pagtulog. Ang bida ay nasa kanyang defense mode at tinanong siya kung ano ang nangyari sa kanya dahil siya ay lasing sa sikat ng araw. Nalungkot siya dahil kahit na ibinente niya ang lahat sa murang halaga, hindi ito nabibili, at inisip niya na maaaring dahil sa napakaraming gamit niya na hindi pa na-verify. Tiningnan ng pangunahing tauhan ang kasangkapan, at pagkatapos niyang pakinggan ang kanyang kwento, may gusto siyang imungkahi at humingi ng kanyang opinyon kung alin sa mga sandata ang pinagkakatiwalaan niya. Nagulat siya at tumingin sa kanya na para bang bibilhin niya ang kanyang sarili, item. Pero nilinaw ni Stitch na hindi niya ito bibilhin kung mahal ito. Dahil bibili siya, ipinakita niya sa kanya ang isang murang baril at gusto niyang isipin niya na parang pinapa-test run siya para sa kanya. Sinabi ng bida na kakailanganin niya ang isang sandata na magiging kapaki-pakinabang kapag pumasok siya sa piitan, kaya gusto niyang pumili siya ng isa para sa kanya. Ipinaalam sa kanya ni Clyde na ang mga armas ay magiging epektibo lamang kung magkasya ang mga ito sa gumagamit. Dahil physically fit siya at medyo may muscles. Ipinakita niya sa bida ang isang higanteng martilyo at humingi ng kanyang opinyon. Sinabi ng bungo na ito ay katawa-tawa, dahil akala niya ay may duyan niya ito ng maayos sa isang piitan kung saan ang karamihan sa mga daanan ay makitid. Pumayag siya sa sinabi niya at nabigla siya kaagad, at hinimok niya itong huwag basta-basta lumabas ng walang pahintulot. Gusto ng bungo na huwag siyang magulo dahil ang presensya niya lang ang nararamdaman niya. Sinabi niya na ang dwarf na ito ay tila walang mahiwagang kakayahan, ngunit ang mga armas ay hindi kapani-paniwala. Dahil marami siyang napag-usapan, ipinapalagay ng bida na maaaring alam niya kung paano gamitin ang mga tool na ito. Nilinaw ni Memento na siya ay isang artifact, hindi katulad ng mga tao. Pamilyar siya dito at ramdam niya ang istruktura nito. Kung kailangan niyang pumili ng isa sa kanila, mas gugustuhin niyang nasa kanan ang espada, at hinawakan niya ito. Iniisip kong makakatulong ito.
Tiniyak sa kanya ni Momento na hanggat magagamit niya ito ng maayos, hindi man lang siya magsasawang tingnan ang mga armas na iyon. Kahit anong tingin niya sa mga ito ay hindi ito normal para sa kanya. Maya-maya, nasa piitan siya, nagtataka kung bakit maraming halimaw. Kahit na matapos silang patayin, nakita niya ang marami pang iba na handang sumalakay. Itinaas niya ang kanyang kamay, itinuro ang mga ito, at inutusan ang kanyang artifact na barilin. Matapos silang mamatay, inactivate niya ang kanyang sinumpaang kasanayan sa pagkain at hinigop ang mana. Nahulaan ng bida na labis na enerhiya ang ginamit para sa paglaki ng artifact na ito. Pumasok siya sa loob at nagpas siyang kunin ang lahat ng Asher na bato na nakita niya doon. Sinimulan niyang tipunin ang mga ito at namangha sa pag-iisip na makukuha niya silang lahat. Nang maglaon, nakakita siya ng isang bitag, na nagtataka kung bakit ito ay laging naroon. Sa bawat hakbang, nagpasya siyang gamitin ang mahahalagang bahagi. Ngunit bago pa niya madala ang mga ito, may narinig siyang kakaibang tunog. Itinutok niya ang kanyang singsing sa direksyon na iyon, humiling ng Momento na sindihan ito doon, at laking gulat niya nang lumitaw ang mineral na butiki sa kanyang harapan. Sa dami nitong mineral sa paligid, kakaiba kung walang mineral na butiki ang nagpoprotekta dito. Napasinghap ng malakas ang mineral butiki na ikinagulat niya. Binato siya nito ng asido at nasugatan siya. Sinubukan ni Momento na maglagay ng kaunting kahulugan sa kanya at inutusan siyang maging alerto. Hindi ibig sabihin na kaya niyang mabuhay muli ay dapat siyang masaktan kahit kailan niya gusto. Isinaaktibo nito ang pagbawi ng kasanayan, na automatikong bumabawi ng tibay at mga pinsala, at isinumpa siya habang nakilala niya ang isang nakakainis na peste bilang kapareha. Alam ng bida na ginagamit ng mga butiki ng mineral ang kanilang acidic na hininga upang kumain ng mga mineral at palakasin ang kanilang mga katawan gamit ang mga mineral na iyon, kaya ang isang normal na pag-atake ay hindi mag-iiwan ng gasgas sa kanila. Pagkatapos ay mayroon na lamang isang bagay na natitira na maaari niyang gawin, at itinuro niya ang kanyang kamay patungo sa butiki. Pinigilan siya ni Momento dahil masyado silang malalim sa piitan. Kaya ang paggamit ng air bullet sa isang nakapaloob na spa tulad nito ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak nito. Handa nang salakayin siya ng butiki ng mineral, ngunit sinubukan niyang iwasan ito at itinigil ang pag-iisip na gumamit ng mga air bullet. Pinuri siya ng mga artifact, at iniisip niya kung ano ang maganda sa kanila. Pagkatapos ay ipinaliwanag nito na ito ay isang magandang pagkakataon upang subukan ang sandata ni Clyde. Namangha siya, dahil akala niya ito na ang tamang oras para sa eksperimentong ito, ngunit tinanong pa rin siya nito kung sigurado ba siya. Dito, nagtataka ang partner niya kung bakit niya ito tinatanong at kung gusto niya itong iligtas hanggang sa maglaban sila ng tagabantay ng piitan. Isang solid, katamtamang laki ng halimaw ang kanilang perpektong paksa sa pagsubok. Parang wala siyang choice, kaya't inilabas niya ang kanyang espada, nagpasok ng isang chemical tube, at handa nang salakayin ito. Habang tumatalon sa kanya ang butiki ng mineral para umatake, hinampas niya ito ng kanyang espada. Umatras ang halimaw, ngunit bago pa ito makakilos, nakita na siya nito sa itaas ng kanyang ulo. Inaatake siya. Inatake ito ng pangunahing tauhan, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang pinsala, at pinalibutan siya ng butiki gamit ang kamay nito. Inutusan siya ni Momento na pindutin ang gatilyo. Sa pagpindot niya sa button, tinusok nito ang ulo ng halimaw at napatay ito. Tumalon ang bida. Napahawak siya sa balikat dahil medyo nasugatan ito at nagtataka kung bakit hindi nito nabasag ang ulo nito gaya ng dapat gawin. Momento activated curse eating, at bomb-antong hininga ang bida. Bagamat nakuha niya ito ng libre, parang sayang pa rin dahil bihira na lang ang ipinasok niyang gas dito at 4 na lang ang natitira sa kanya. Tila ginawa silang matibay ni Clyde,
at iniisip nila kung ano ang mangyayari kung sinira nila ang artifact. Pakiramdam niya ay may mali, at tinanong niya kung ano ang problema. Hindi niya matukoy, pero pakiramdam niya ay parang may mali. Nagtataka ang bida kung paano niya siya maiintindihan. Iniisip ni Momento kung iyon ba ang karne ng butiki at binalaan siya na huwag magpapabaya at mag-ingat. Narinig niya ang ungol at inakala niyang ito ang gumagawa. Ngunit laking gulat niya nang lumitaw ang isa pang butiki ng mineral. Inilabas niya ang kanyang espada at nilagyan ng gas tube, ngunit ayaw niyang sayangin ang lahat ng cylinders niya ng ganoon kaagad dahil kailangan niyang mag-ipon para sa tagabantay ng piitan. Inatake siya ng butiki ng mineral, ngunit bago ito maging matagumpay, nakaiwas siya sa pag-atake at nakakita siya ng butas sa leeg nito. Binaril niya ang bakana nito, ngunit napigilan siya nang inatake siya ng butiki gamit ang kanyang buntot. At napagtanto niyang mas karanasan ang isang ito kaysa sa nauna, lalo na sa buntot nito. Ito ay humahadlang sa kanya, ngunit gayunpaman, kumpara sa gawain mula sa huling piitan, siya ay walang iba kundi isang butiki. Sinugod niya ang pag-atake sa kanya, ngunit hinarang nito ang pag-atake gamit ang kanyang mga braso at nagulat siya dahil mas matibay ang kanyang isa. Ibinalik siya nito gamit ang kanyang buntot, at isinumpa siya ni Memento habang sinabihan siyang mag-ingat dahil may kakaiba sa kanya. Pumayag siya dahil malalaman din niyang malakas siya, pero baka may kahinaan ito basta mapagmahal na organismo. Natigilan siya nang biglang nakita niya ang kuko ng butiki na umaatake sa kanya, na humawak sa mukha niya. Tinawag at pinagalitan siya ni Memento dahil kahit ang baby goblin ay hindi nag-space out sa gitna ng labanan, kaya dapat niyang pansinin. Naisip ng bida na siya ay masyadong malupit. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Tinanong niya kung alam niya ang nangyari nang pinagsama ang flamenco powder sa kaliwang kamay at alitap-tap na pulbos sa kabilang kamay. Pinagsama-sama niya ang mga ito, at lumitaw ang isang flash na hamarang sa kanyang paningin. Sinamantala niya ang sitwasyong ito, inatake niya ito ng kanyang espada. Natuwa siya dahil gumana ang kanyang plano at malapit ang kanyang espada sa bibig nito. Kaya kailangan lang niyang saksakin siya sa bibig, at saka siya mananalo. Nakatanggap si Momento ng mensahe ng babala dahil natukoy ang hindi regular na aktibidad ng cell at 75% ng katawan ang naapektuhan. Huminto siya, ngunit hindi niya narinig, at nagkaroon ng napakalaking pagsabog. Siya ay nakahiga na nasugatan, at si Momento ay nagpapagaling sa kanyang katawan. Nagalit siya sa hindi niya pinakinggan habang pinipigilan siya. Nadidismaya rin ang bida, dahil dapat sinabi niya ito sa kanya bago siya pumasok. Tumingin siya sa lugar na sumabog at nagtaka kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag niya na ang katawan ng mineral butiki ay magically modified, ibig sabihin ay may isang tao sa piitan ang nagpabago sa katawan ng halimaw. Hindi siya sigurado kung paano nila ito ginawa. Nagulat ang bida at nagtanong kung ang ibig niyang sabihin ay maaaring sumabog ang bawat halimaw na kanyang nakalaban mula ngayon. Hindi siya sigurado tungkol dito, dahil may ilang pagkakataon, at tinanong niya siya kung natatakot siya, ngunit tumanggi siya. Hindi siya natakot, at papasok pa rin siya. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lupa at pinaandar ang kanyang kakayahan sa paghahanap ng landas, ngunit laking gulat niya dahil wala siyang madetect kahit nagamit niya ang animal instinct. Nagulat siya nang may makita siyang kalansay na papunta at iniisip kung halimaw ba ito o kalansay lang. Ngunit binalaan siya ng kanyang kasosyo na ito ay isang halimaw, na kadalasan ay hindi nagre-react maliban kung sila ay malapit dito. Parang kanina pa siya nandoon, dahil natulala siya at binalaan siya na baka sumabog ito kapag hinawakan niya ito, kaya mas mabuting huwag na lang pansinin. Nilampasan niya ang natuyong halimaw at tumingin sa paligid, ngunit naalarma siya sa narinig. Narinig ko ang mga kaluskos at tumingin ako sa likod. Nagtaka siya kung ano ang nangyayari nang makita ang ilang pagbabago sa hayop,
at inutusan siya ni Memento na tumakbo. Biglang sumabog ang halimaw, at siya ay natamba habang bumangon. Sinumpa niya ang mga ito at inisip kung ano ang dapat niyang gawin kung pumutok ang mga ito, kahit na hindi niya ito hinawakan. Ang mga artifact ay galit na galit sa kanya at nais na tumigil siya sa pagsasalita para sa isang segundo. Ngunit siya ay namangha nang makita ang napakaraming kakaibang mineral na malamang na mabubuhay siya mula sa mga ito sa buong buhay niya. Sinubukan niyang kunin ang isa sa mga mineral, ngunit lumitaw ang mga spark mula rito, kaya binawi niya ang kanyang kamay. Naintindihan ni Memento kung ano ang bumabagabag sa kanya sa buong oras na ito at sigurado siyang hindi maramdaman ni Stach, ngunit kakaiba, pinupuno ni mana ang piitan na ito. Ang konsentrasyon ng kakaibang mana na ito ay lumalakas at lumalakas habang lumalalim ang mga ito, na nagsisimula pang ang inisin siya. Ang butiki ng mineral, ang kalansay, at ang ama sa piitan ay nagpunta upang hanapin ang mga halimaw na ito. Ang mas sensitibo at pasabog sila, mula sa kanyang ipinaliwanag, naunawaan ng pangunahing tauhan na maaaring naging hindi matatag ang kanilang mga katawan dahil sa kakaibang mana na ito. Pagtibay ni Memento, at sa pagtingin sa reaksyong iyon, inakala niyang hindi lang halimaw ang apektado. Akala niya bawat bagay sa piitan na iyon ay naiimpluwensyahan nito. Ang ibig niyang sabihin ay naging minahan ang lagusan na ito na puno ng mineral. Mayroon siyang labis na masamang balita para sa kanya, at iniisip ni Stech kung ano pa ang maaaring magkamali ngayon. Ang iba pang masamang balita ay kahit na ang mga mababang antas ng pagbawi ay nablock dahil sa mataas na konsentrasyon ng mana. Nagulat siya, dahil hindi niya ito napansin, at tumingin siya sa kanyang mga kamay na nasugatan pa rin. Ito ay kanyang hula lamang, ngunit sa isang sitwasyong tulad nito, ang kanyang escape scroll ay hindi rin gagana doon. Ang konsentrasyon ng mana na iyon ay makakasagabal sa kakayahan ng scroll na makahanap ng ligtas na lokasyon. At ang pinakamasamang senaryo ay maaari siyang i-teleport sa isang tumpok ng mga bato. Nag-aalala siya dahil hindi siya makatakas. Ngunit hindi ito imposible, dahil hindi siya sigurado kung sino ito. Kung matatalo niya ang bagay na naglalabas ng mana na ito, maaari siyang makatakas muli. Salamat po sa panonood.